Ito po yung ating mga tanim na stevia, no? Natural sweetener po ito, no? Hindi ka po kailangan ng, kapag kumuha po kayo ng dahon ito, tinikman nyo, matamis na po yung kanyang lasa. So ito po yung ginagamit na minsan sa pangkape, no? Alternate po sa sugar, no? So ito po yung ating tanim na stevia. Meron tayo dyan talong, ayan, no? Tapos meron tayo ditong isa sa aking pinagmamalaki rito. Yan, meron tayong spring onion. So ito po ang ating mga spring onion. Nakatanim lang po yan sa mga bote ng mineral water. Makikita po ninyo, no? Okay, dito po tayo ngayon sa ating tanim na asparagus. Makikita po ninyo, may ready to harvest na, no? Nakatanim lang po yan sa mga bote ng mineral water. Matapos po ng 4 na taon, ito na po yung ating garden, ano? Napaganda na po natin at patuloy po nating pinapaganda. Pero mga kababayan, huwag po kayong bibitiw sa aming pagbabalik. Ituturo ko po sa inyo ang step by step na pagtatanim ng asparagus at ang pagluluto ng masarap at masustansyang asparagus. Ngayon po, ibabahagi ko sa inyo ang simpleng pagtatanim, pag-aalaga at pagpaparami ng asparagus. Gayon din po yung pagluluto ng masarap at masustansyang ginataang asparagus with kalabasa alam magsasaka reporter. Makikita po ninyo ang ating mga tanim na asparagus. Dati isang bote lang po ng mineral water to, no? Ngayon po napropagate na natin, naparami na natin. So ito na, ang dami na naman pong bunga. Ito, kung makikita nyo po yung mga ganyan, bunga po yan ng asparagus. Hintayin ko lang pong gumulang yan. Kapag magulang na po yan, gulay brown siya, tatanda, no? Itong sangang ito at ang kanyang mga bungang yan, kukunin ko po yung mga seeds. Kaya sa mga susunod po pong mga araw, mas marami pa pong asparagus ang aking mga tanim dito sa ating garden. Simpleng-simpleng alagaan, plant and forget po ang asparagus. Kapag itinanim mo siya ng ganyang, usbong po siya ng usbong. Hanggang buhay po yung asparagus na yan, maglalabos po siya ng panibagong usbong. Yan po yung panibagong usbong niya na siya pong ating niluluto. Simpleng-simple ang pagtatanim ng asparagus. Halos hindi po siya inaalagaan. So yung ating mga tanim na asparagus, sa mga bote ng mineral water, meron din po akong nakatanim sa paso. Ayan po yung mga tanim nating asparagus, oh. Malabong na po sila, no? Yan. So dati dadalawang bote lang po yan. Ngayon po ay naparami na natin, ha? At patuloy pa po nating pararamihin yan. Dahil marami pong mga bunga, yung mga naiflower at naibunga. Ang ating mga tanim na asparagus, yan po yung mga panibagong usbong po. Yan po, panibagong usbong, yan. Panibagong usbong. Yan, no? Ating mga tanim na asparagus. Kahit wala kang enough space sa Metro Manila ka nakatira, ay pwede po kayong magtanim ng ganito. Tulad po ng aking ginagawang pagtatanim ng asparagus. Magpupunla po ako ngayon ng asparagus. Ito pong seeds na ito ay galing po sa Agripie Philippines, ano? Pinadala po sa akin, so dito ko po siya ipupunla, no? Dapat po ang pagpupunlaan po ninyo, kita po ninyo, maganda po yung kalidad ng lupa, buhaggag na lupa, no? Ang dapat po ay magandang lupa, tapos ay meron na pong paunang patabayan, vermicast, tapos merong kokopit, no? So, ang asparagus po, kapag napatubo mo, ano po yan, hanggang 10 taon, hanggang nabubuhay po siya, ano? Pwede po siyang, pwede ka pong mapakinabangan siya. Ayan, ating seeds ng asparagus. Konti lang naman po ang laman itong isang itong isang plastic na ito, ilang piraso lang. Ito, ilang piraso lang. So, ibubudbud ko lang po ngayon dito. So, separate ko, no? Siguro ganito kong gawin, no? Yan.
Yan. Ilalagay ko ngayon isa-isa rito. Yan. 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 Tapos dito. At sa ganoon ay iwalay po sila. Ating punla na asparagus. Ayan. Ito. Sa bawat holes po, isang seeds ang aking ilalagay. Ayan. Naman. 1, 2, 3, 4. So, 4 na holes po. 1, 2, 3, 4. So, first time ko pong magtanim nito ng asparagus, no? Susubukan ko po dito sa ating lugar kung mapapatubo ko po ito ng maganda. 1, 2, 3, 4. So, eksakto po. Marami-rami rin itong ating naitanim. Ayan. Ayan. Bali lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, 30 piraso, no? So, ang pagtatakip ko po yan ay paunang fertilizer. Vermicast po yung aking ipantatakip sa mga hole po nating nilagyan ng asparagus. Ayan. Nang sa ganon ay magiging malusog po itong ating punla. Ayan. So, 30. No? 30 ng asparagus po itong ating naipunla. So, titignan po natin kung mapapatubo natin lahat yan. Ayan. Wisik-wisikin lang po bahagya ating punla na asparagus. Every morning, wisik-wisikin nyo lang po ng tubig na ganito. No? Bahagya lang po. Nang sa karoon ay mag-fit yung seeds sa lupa. Ayan. Ating punla na asparagus. So, 30 pieces po yan, no? Ang kagandahan po sa asparagus, gaya ng banggit ko, pag tumubo yan, dire-diretso po yung pag-harvest yan hanggang buhay siya, no? Tapos napaka-healthy pa po ang asparagus. Okay, lalagay ko po ngayon dito. Ayan. Ayun. So, meron na siyang tatak. So, ito po yung ating bagong punlang asparagus. Yan, 30 pieces po yan. Hindi ko po sure kung ilan po lahat ang natutubo dahil first time ko pong tinanim ang asparagus. After 20 days ng ating pagkakapunla ng asparagus ay pwede na pong i-transplant. Ayan, 20 days old na asparagus na ating ipinunla. Ganyan na po kalaki at ililipat tanim natin yan sa mga bote ng mineral water. Maglilipat tanim na tayo ng ating punong asparagus. Dito natin sila ililipat. Yan, isang paso. Tapos mga bote ng mineral water. So, dyan natin itatanim ating mga punlang asparagus. Sa paglilipat tanim, gumamit lang po kayo ng ganitong tools, no? Tapos kunin nyo po pati yung ugat. Yan, be sure po kasama yung ugat kapag nilipat tanim po ninyo. Yan, tanim po ninyo. So kasama po yung ugat. Lipat tanim natin ngayon, nilagyan natin sa gitna. Kikita nyo, isang piraso lang po yan, pero mag-ano po yan, ano? Magkakaroon na mag-sprout, mag-sprout. Ito. Yan. So, yan po yung ating asparagus. Dito naman. Yan. Dalawa. Naman. Okay. Alright, dito niya po. Tatlo. Ayan, ha? Tatlo. Ito pa. Apat. Apat. Lima. Ayan. Lima. Alright.
Ito, 6. Yan. Alright. Ating asparagus. Yan. Pagkalipat tanim, ay maglagay lang po kayo ng paunang pataba, vermicast, no? So tigisang ano po, dakot na paunang pataba ang ating nilalagay sa ating bago lipat tanim na asparagus. Ang vermicast po ay ito po yung kanyang paunang fertilizer, at habang lumalaki po ang ating mga tanim na asparagus na yan, magdagdag na lang po kayo ng vermicast sa lupa. Yan, nang sa ganon, kapag maganda yung bulas nila sa simula, tuloy-tuloy po yan na magiging maganda ang pagbulas hanggang sa kanilang paglaki. Ayun. Okay, pagkalipat tanim ay bahagya lang pong diligan. Wiwis-wisikin nyo lang pong ganyan, no? Yan, wiwis-wisikin nyo lang pong bahagya. Yan. Every morning, wiwis-wisikin nyo lang pong ganito. Ay at bubulas na po yan, ano? Kung gusto nyo pong huwag nyo munang paarawan, ano? Within 24 hours. After 24 hours, pwede na po yung direkta sa araw. Mas gusto po kasi ng asparagus ng direkta sa araw. Mga 8 hours a day dapat po ay naarawan sila. Yan. So, yan na po yung ating bagong lipat tanim na asparagus. No? Sa mga bote ng mineral water, at yung isa ay sa paso. Ayan. Alright. So ngayon po, gamit ang gunting, harvest po tayo ng usbong ng ating mga tanim na asparagus. Tayo po magluluto ng masarap at masustansyang ginataang asparagus with kalabasa alam magsasaka reporter. So ito pong pag-harvest nito, gugupitin lang po yung pinaka usbong, ano? Kaya kagaya po nito, gamit ang gunting, gugupitin lang po natin. Yan. So ito ang isa sa ating na-harvest na usbong. Harvestin pa po natin yung iba. Ito naman po ngayon ang ating harvestin. Ito po, ang kikita po ninyo. Yan. Gugupitin lang po yung mismong usbong niya. Malambot po pa po yan. Yan. Kasi ito, makikita po ito. Yan, no? Yan. Ang ina-harvest po dyan talaga itong usbong na ito. Yan, ito po muna. Ayun. As ito. Ayan. So, kita nyo po yung ating na-harvest na usbong. Kung marami po kayong tanim, mas marami pong usbong ang inyong makukuha sa inyong asparagus. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang ginataang asparagus with kalabasa. Siyempre po yung ating bida, asparagus, kalabasa, gata, hipon, patis, durog na paminta, ginger powder, mantika, bawang, at sibuyas. So yun po ang kumpletong sangkap. So ngayon, paandarin natin ating kalang. Yun. Alright. Painitin natin ang ating kasirola. Yan. Mainit ang ating kasirola. Lagyan na natin ang mantika. Yan, ating mantika. Painitin natin ang bahagya yung mantikang yan. Alright. Okay. Mainit ang mantika. So, lagyan na natin ating sibuyas. Yan. Gigisa muna tayo. Ating sibuyas. Yan. Sunod ay ang bawang. Yun. Bawang pampasarap at pampalasa. Yan. Paluwaluin natin. Yan, medyo ma-brown-brown siya.
para mas malasa. Yun. Sunod ay ang ating sahog na hipon. Yan. Alright, taluin din natin.